Inihahandog ni na Jessel Rocoberte, Alin Argoso, Ryan Tenorio at Sindel Arela ang isang dramang pang-radyo. Magandang buhay, Pilipinas. Magandang buhay, Batangas. Ako nga pala si DJ Jessel. At ako naman si DJ Sindel Rose Arela. At ito ang Radyo Pag-ibig. Ang istorya mo ang bibida dito. Puno ng drama at kilig, i-share mo sa mundo ang kwento ng buhay mo. Nabigyan ito ng kulay sa Radyo Pag-ibig. Radyo Pag-ibig na tayo, 93.5. Every day I turn my radio on, nakikinig sa my one and only radio station. Nasaan man ako, isa lang ang radyo ko. Dahil more talaga dito sa aking paborito. More tawanan, more tugtugan, more kwentuhan, more kulitan, more kakilala, more kaibigan, more fun, more kasiyahan. Ano man ang ginagawa, sino man ang iyong kasama, kami ang iyong markada, saan man sulok ng bansa. My only radio for life. With you I'll never have to be alone. Never have to be alone. My only radio for life. You're the best friend that I've ever known. My only radio. Magbago man ang ikot ng mundo, one thing that I know, You are my only radio. You are my only radio for life. Magandang tanghali sa aming mga nagsisikandahan at nagsisigwapuhan ng mga masugid na tagapakinig. At muli nga po, nagbabalik ang inyong napakagandang DJ na si DJ Jessel. At nandito ang partner na mas mainit pa sa init ng panahon. What's up mga kapag-ibig? Nagbabalik ang inyong paboritong DJ na siguradong lalong magpapainit ng inyong panahon na si DJ Sindel Rose Arela. Mga kapag-ibig, ngayong linggo ay panibagong kwento na naman ng ating papakinggan na tunay nakakakiligan at kapupulutan ng aral. Sa paboritong segment ng lahat ng drama, ang kwentong ito ay pinamagatang Pinagtagpo ngunit di tinadhana. Dear DJ Jessel at DJ Sindel, una sa lahat, nais ko pong bumati ng magandang tanghali at sa mga libo-libong tagapakinig sa inyo pong programa. Dahil na rin po sa mga kwento ng aking napapakinggan ay talaga namang napupulutan ko ito ng aral. Napagpasyahan ko pong ibahagi ang kwento ng aking pag-ibig. Itago nyo na lamang po ko sa pangalang Sunny, 29 na taong gulang. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay noong 24 years old pa lamang po ako. Noong panahon na iyon, masasabi kong kontento na ako sa buhay. May maganda akong trabaho at mapagmahal na boyfriend, si Alfred. Mabait at loyal na boyfriend si Alfred. Kahit pa nasa long distance relationship kami dahil taga Cavite siya, habang ako naman ay sa Batangas naninirahan. Bagamat hindi kami palagi nagkikita, may maayos naman kaming komunikasyon sa isa't isa. At kapag may pagkakataon na magkita kami, ay sinusulit namin ang bawat oras na magkasama kami.
sikreto kung bakit umabot ng 8 taon ang aming relasyon. Oo, mahal ko ang boyfriend ko. Pero meron akong bagay na hinahanap pa na kailanman ay di niya maibigay sa akin. At unti-unti nga ay nakaramdam ako ng pagkainip sa aming relasyong dalawa. Hi, mahal! Hello, mahal. Kamusta ka na? Kamusta araw mo? Okay lang, pero malungkot din. Bakit naman mahal ko? Kasi naman po, namimiss po kita. Ako rin naman. Namimiss na kita. Mahal, Po, mahal. tuloy tayo bukas, 'di ba? May naisip akong gawin. Manood tayo ng sine. May maganda kasing palabas. Gusto kong panoodin. Anong oras tayo magkikita? Ha? Mahal? May sasabihin sana ako sa'yo. Huwag kang magagalit ha. Ano yun? Hindi tayo tuloy bukas. May kailangan kasi akong pasikasuhin, mahal ko. Halos 1 buwan na tayong hindi nakikita ah. May bala ka pa bang makipagkita sa akin? Sorry na, mahal. Kailangan ko lang kasi talaga ayusin yun para sa trabaho ko. Babawi na lang ako next week, okay? Lagi na lang ganyan, mahal eh. Puro next week. Baka naman makalimutan mong may girlfriend ka dito. I know, kaya nga ako nagsusorry, di ba? Promise talaga, babawi ako sa'yo kahit saan mo gustuhin pumunta. Pupuntahan natin. Ano, okay na ba tayo, mahal? Huwag ka nang magalit sa akin. May magagawa pa ba ako? Sige na, okay na tayo. Good. Sige na, mahal. Kailangan ko na ibaba to. May gagawin pa kasi ako eh. Bye. I miss you and I love you. Okay. Love you too. Hay nako. Di na naman kami natuloy. Nakakainis naman. Makapag-Facebook na nga lang. Dami namang notifications. Puro laro lang naman. Ha? Sino naman tong Austin na to? Hay, ikaw talaga, Jessie. Accept ka ng accept ng friend request. Hindi mo naman kilala. Ayan na nga, unang parte pa lamang ng istorya ay talaga namang napaka-intense na ng mga eksena kung kaya't puputulin muna natin ang kwento at magbabalik tayo matapos ang ilang mga komersyo. Pag kailangan ng gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. May right med ba nito? May kailangan gamot, huwag mahihiyang magtanong kung may right med ba nito. May right med ba nito? May right med ba nito? Eto na nga, nagbabalik na muli tayo at muli nating pakinggan ang kwento ng pag-ibig ni Sammy. Matapos ng ilang araw na nakausap ko si Alfred ay halos ilang araw kaming di nag-usap dahil palagi siyang tutok sa kanyang trabaho. Makalipas ang ilang araw ay nakatanggap ako ng chat mula sa isang lalaki na hindi ko kilala. Hi, I'm Austin. Pwede makapag-friends? Friends daw? Ayoko nga. Bahala ka dyan. Hindi naman kita kalala. Ang kulit ah. Sino ba kasi to? Busy? Sino ba kasi tong Austin na to? Teka, matignan nga ang profile picture niya. In fairness, ang gwapo niya. Hay, nagbigay agad ang number ah. Ito text ko ba? Teka, baka magalit si Alfred sa akin eh. Pero wala naman siya dito. Kasi lagi naman siyang busy eh. Wala nga time para sa akin. Hay. Sige na nga. Wala naman akong ginagawa. Hi, I'm Sammy. Austin, right? Binigay mo sa akin ang number mo through Facebook sa akin.
matignan nga kung magre-reply. Ha? Sino to? Hello? Hi, Sammy. Sino to? Si Austin to. Ikaw talaga. Ah, oo nga pala no, sorry nakalimutan ko agad number mo. Hindi kasi nakasave sa phone ko. Ba't ka nga pala napatawag? Gusto kasi kita makausap. Bakit? Busy ka ba? Hindi naman. Bakit tumawag ka pa kung pwede naman tayong mag-usap through text? Mas maganda na naririnig ko ang boses para malaman ko kung totoo ka nga. Anong akala mo sa akin? Alien? Oo. Teka, paano ba tayo naging friends sa Facebook? I mean, sino ang nag-add at nag-accept sa ating dalawa? Di ko na kasi maalala. Ako ang nag-add, tas ikaw naman yung nag-accept. Nakalimutan mo na agad? Nagulat nga ako kasi in-accept mo ako eh. Kasi di ba nga, may mga masusungit sa Facebook na hindi nag-a-accept ng friend request kapag hindi kilala. Oo nga eh. Ano ba yan? Accept ako na accept. Magbubura na nga ako sa friend list ko ang hindi ko kilala. Nako, buti na lang nakilala mo na ako kasi kung hindi, nako, patay. Kasama ako dun sa mga kawawang tatanggalin mo. Mabuti na nga lang. Eh bakit mo naman ako inad kung hindi mo naman ako kilala? Nagandaan kasi ako sa'yo kaya sinubukan kong i-add ka sa Facebook. Buti na lang naglakas loob akong i-approach ka. Ay, teka, taga saan ka pala? Taga Batangas. Ikaw? Ako? Quezon City. Ay, nice to meet you pala kahit sa phone lang. Nice to meet you too, Austin. So, baka naman pwedeng ito na ang umpisa ng pagkakaibigan natin. Pwede ba? Oo naman. Bakit hindi pwede? Friends lang naman eh. Oo nga naman. So, friends? Friends. Sobra akong napapasaya ni Austin. Na-excite ako palagi kapag kausap ko siya. Inaabot talaga kami ng madaling araw na nagkukwentuhan. At pati sa trabaho, panay ang text niya sa akin. At sa patuloy nga na pagiging malapit namin sa isa't isa, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam sa kanya. Hindi ko alam, DJ Jessel, kung nahuhulog na ba ang loob ko kay Austin. Hindi rin nagtagal, nagkita na kami ng personal. Nawala ang lahat ng kaba ko nung makita ko siya sa personal. Parang matagal na kaming magkakilala dahil agad nawala ang ilangan namin sa isa't isa. Sa pagkikita namin yon, doon ko naramdaman at napatunayan na unti-unti na pala talagang nahuhulog ang loob ko sa kanya. Pero sa tuwing iniisip kong marahil ay mahal ko nga si Austin. Ngunit naalala ko naman si Alfred. Nakita ko kasi ang hinahanap kong kaligayahan kay Austin na parang hindi ko mahanap ng buo sa karelasyon kong si Alfred. Tila nga hindi natin masasabi ang mga mangyayari sa loob ng mga oras. Tila kay ganda ng kwento ni Sammy. Ngunit sa kabilang banda, masakit ito para sa parte ni Alfred. Malalaman kaya niya na si Sammy ay mayroon ng kinikitang iba? Abangan natin yan matapos ang ilang paalala. Isang Coke. This afternoon sa kantin, lumapit ang crush mo. Eh sa sobrang pagod mo, di mo napansin. Sayang. Buti na lang may Coca-Cola. Kaya mag-recharge with a Coke every afternoon. Feel the chill to get going. Taste that feeling. Sa Makabayan, para sa happiness ng bawat Pilipino, Open Coca-Cola, Open Happiness. Ito na nga mga kapag-ibig. Ano nga kaya ang magiging takbo pa ng istoryang ito ni Sammy? Atin na itong pakinggan muli.
Matapos ang ilang linggo na hindi ko pagsagot sa tawag ni Alfred dahil nga sa inis ko sa kanya nang ilang beses niya pa akong hindi siputin sa aming mga date ay sinagot ko ang kanyang tawag. Hello? Sa wakas naman sinagot mo na yung tawag ko. Ano bang nangyayari, babe? Ba't di mo sinasagot tawag at text ko? Sorry, naging busy lang sa trabaho. Trabaho? 24 hours ka bang nasa opisina nyo? Para di man lang sagutin ng isang tawag o text ko man lang? Sorry nga, di ba? Hindi naman pwedeng palagi tayong magkausap. Parehas tayo may mga gampanin sa buhay. Kung ikaw, nagagawa mo kung di kitain ng ilang buwan, pues, ako, kaya ko ring di masagot mga tawag mo o text mo. Huwag kang unfair. Unfair? At ako pa ngayon naging unfair? Sa amin naman, at least ako sinasagot ko mga tawag mo kahit hindi ako nakakapunta sa'yo. Tumatawag ka ba talaga sa akin para sermonan ako sa simpleng di pagsagot ng tawag at text mo? Hindi yun ang pinupunto ko. Ang gusto ko lang ipaintindi sa'yo na sana naman wag natin baguhin yun kung anong meron sa ating dalawa. Yung komunikasyon natin, hindi na nga tayo nagkikita sa ganito pa mang mangyayari. Yun na nga, Alfred eh. Hindi na nga tayo nagkikita halos. Di ka ba nagsasaw sa cellphone at Facebook lang tayo nag-uusap? Anong akala mo? Ikaw lang nahihirapan? Ako rin naman ah. Parehas lang tayo nag-a-adjust. May iba ka na ba dyan? Huwag mong ibahin ang topic ng usapan, Alfred. Sagutin mo ako, Sammy. May iba ka na ba dyan? Ano bang klaseng tanong yan, Alfred? Sagutin mo yung tanong ko. May iba ka na ba dyan? Simpleng oo o hindi lang ang sasagot, Sammy. Kung sabihin ko sa'yong meron, may gagawin ka. See? Hanggang dyan lang naman ang kaya mong gawin para sa akin. Ni hindi mo ko kayang puntahan dito. Kahit saglit lang tapos magagalit ka kapag kulang ako sa'yo. Para sabihin ko sa'yo, mas marami kang pagkukulang sa akin. Kaya huwag kang magtataka kung makakahanap ako ng iba dahil sa pagkukulang mo sa relasyon natin. Ano ba, Alfredo? Hindi ba pwedeng... Sammy, ako to, si Austin. Okay ka lang ba? Sorry, Austin. Okay lang. Ikaw, okay ka lang ba? Nagtalo lang kami ng boyfriend ko. Pasensya na. Akala ko kasi si Alfred yung tumatawag na sigawan patuloy kita. Okay lang yun. Libre ka ba ngayon? Oo, gusto mong lumabas tayo? Alam kong kailangan mong maglabas ng samaan ng loob. Haha. Yes, I need that. Magkita na lang tayo sa isang coffee shop sa mall. Sure. Sammy! Sorry na late ako. Nabutan ako ng traffic eh. Umorder ka na ba? Oo, brewed coffee lang muna in-order ko for us. Thank you. So, pwede bang malaman kung anong pinag-awayan niyo ng boyfriend mo? Ilang araw. Actually, ilang linggo. Ko kasing hindi nasasagot yung mga tawag at text niya. Tapos kanina lang kami nakapag-usap tapos ayun, nagalit siya. Sinabihin niya pa akong maiba na daw ako. Ewan ko ba doon? Napaparanoid na. Eh ano sinabi mo sa kanya? Kung ano-ano. Nadala kasi ako ng galit ko sa kanya. Pero alam mo, sa totoo lang, nagsasawa na ako sa relasyon namin ni Alfred. Bakit naman? Hindi ko din alam. Siguro dahil hindi lagi kami nagkikita. Daig pa namin yung nasa ibang bansa eh. Mas madalas pa nga tayong magkita. Ayun, siguro ang dahilan kung bakit parang hindi na ako masaya sa relasyon namin. Kaya mo yan, ikaw pa. Thank you pala. From QC, talagang dumayo ka pa dito para lang damayin ako. Siyempre, ganun talaga gagawin ko. Kasi special kang tao sa akin eh. Ayaw kong wala ako sa tabi mo kapag may problema ka. Naks naman, kung makabitaw ng cheesy lines. Doon ko napagtanto, DJ Jessel, na talaga palang masaya ako sa piling ni Austin. Na parang lahat ng problema ko, nawawala kapag kasama ko siya.
Puputulin muna natin muli ang inyong pakikinig mga kapag-ibig. Talaga nga namang kay sakit ng pag-ibig. Subaybayan natin muli ang kwento ni Sammy matapos ang ilang commercial. Hanga to kina Sandy later, ha? Okay, tingnan natin. Di mo talaga matitiis ang sarap na hatid ng Hey, nakaamoy kami ng Chicken Joy. Ayan na. Nagbabalik na muli tayo mga kapag-ibig. Pakinggan na natin muli ang istorya ng pag-ibig ni Sammy. Hindi ka naniniwala na special ka sa akin? Naniniwala naman. Kaso sa paraan ng pagsalita mo, parang ibang espesyal ang ibig mong sabihin. Paano kung ganun nga ang ibig kong sabihin? Magagalit ka ba? Hindi naman. Paano kung sabihin ko sa'yo mahal na kita at seryoso ako? Lalayo ka ba sa akin? Austin, may boyfriend ako. Boyfriend na hindi mo na mahal? Hindi naman sa ganon. Sammy, alam kong may special na parte ako dyan sa puso mo. Oo, alam kong hindi ito tamang pagkakataon para magsabi sa'yo. Pero ayoko na magsayang ng oras. Mahal kita, Sammy. Paano mo naman nasabing mahal mo ako? Hindi pa tayo ganon katagal magkakilala. Mas mahalaga pa ba ang tagal ng pagkakaibigan, Sammy? Masaya ako pagkasama kita at ikaw ang gusto kong makasama araw-araw. Halos di ako makatulog sa gabi sa kakaisip sa'yo kung kailan ulit tayo magkikita. Hindi pa ba sapat yun para masabing napapamahal na rin ako sa'yo? O ikaw, Sammy, mahal mo na rin ba ako? Kung wala si Alfred, tingin mo mamahalin mo rin ba ako? Oo naman. Kahit nga alam kong hindi ko dapat yun nararamdaman, hindi ko napigilan. Bakit hindi natin subukan? Pagbigyan ang nararamdaman ng isa't isa. Paano si Alfred? Ikaw na nagsabi na halos wala siyang pakialam sa'yo. Kaya nakakasigurado akong papalayan ka din niya sakaling malaman niya tungkol sa ating dalawa. Sa bagay, may punto ka dyan. Huwag ka na malungkot, okay? Nandito ako para pasayin ka at mahalin ka. Meron akong ate dito sa Batangas. Doon muna ako titira sa kanya habang naghahanap ako ng trabaho para malapit tayo sa isa't isa. Iiwan mo trabaho mo sa QC para lang makasama ako dito? Gagawin mo talaga yun? Oo naman. Bakit? Ayaw mo? Siyempre gusto ko. Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Ganyan kita kamahal. At dun nga, DJ Single, ginawa niya lahat para sa akin. Nasa Batangas na siya maninirahan. Parang hinaplos ang puso ko ng mga oras na yon. Hindi ko kasi akalain na magagawa niya pala yun para lang makasama ako. Halos 1 buwan pa lamang kami ni Austin ay naibigay ko na sa sarili ko sa kanya. Dahil sa sobrang pagmamahal ko. Pero wala pa rin kaalam-alam si Alfred sa nangyari sa akin. Oo, nakakaramdam ako ng guilt sa tuwing iisipin ko ang 8 taon naming relasyon. Pero naisip ko rin na ayoko namang ituloy lang yon dahil nanghihinayang na ako sa tagal namin. Mas mahal ko na talaga si Austin kesa sa kanya and I'm willing to take the risk for our love. Naayos mo na ba yung sa inyo ni Alfred? Sa amin? Ano meron sa amin? Kung nakipaghiwalay ka na ba sa kanya? Hindi pa. Natatakot kasi ako makapaghiwalay kay Alfred. Bakit? Sasaktan ka ba niya? Sabihin mo lang sa akin. Hindi yun. Masasaktan ng sobra si Alfred kapag nakipaghiwalay ako sa kanya. Alam kong sa loob ng 8 taon na relasyon namin, ako ang naging mundo niya. Tsaka naalala ko yung sinabi niya sa akin na kapag nawala ako sa kanya, mas gugustuhin pa niyang mawala na lang sa mundo. Tingin mo, sinong hindi matatakot doon? Haha, sus, panakot niya lang yun para di mo siya hiwalayan. Ano man magagawa niya? May iba ka ng mahal, di ba? Mas mabuti ang tapusin niyo na relasyon niyo para di na siya umasa. Para maging malaya na tayong dalawa. Austin, minahal ko naman ng sobra si Alfred kaya nga nagtagal kami, di ba? Just give me some time, okay? Konting panahon pa para makipaghiwalay sa kanya. Paano naman ako? Para naman tayong dalawa. Hay, sige, pumapayag na ako. Pero huwag mo akong sisisihin kung makakahanap ako ng butas para ako na mismo magsabi sa kanya tungkol sa relasyon natin. Ay, teka, may tumatawag sa akin. Sino ba yan? Kaibigan ko, sagutin ko lang. Austin, akin na yan.
Ako ang kakausap kay Alfred. Wag na, ako nakakausap sa kanya please. Hindi. Kung di mo kayang gawin, ako na ang gagawa. Hello? Sammy! Bingi ka ba? Boses ba ni Sammy naririnig mo? Sino ba to? Asan si Sammy? Ibigay mo sa kanya ang phone. Di ko magagawa yan. Baka kung ano pa sabihin mo sa kanya eh. Sino ka ba talaga ha? Kakausapin ko ang girlfriend ko. Tantanan mo na si Sammy dahil girlfriend ko na siya. Austin ang pangalan ng boyfriend niya. At ako yun. Austin, tama na yan. Anong sinasabi mo? Oo, tama ka ng pagkakarinig. Boyfriend niya ako. Kaya kung pwede lang tantaran mo na siya dahil hindi ka na niya mahal. Kung totoo talaga yung sinasabi mo, iparinig mo sa akin ang boses niya. Ang hina rin pala ng utak mo eh. Hindi mo ba naiintindihan? Tapos na kayo ni Sammy. Di ka na niya mahal. Sa katunayan niya magkasama kami ngayong dalawa sa hotel. O sige. Magsalita ka, Sammy. Ayoko, Austin. Please, tama na. I gave you enough time to fix this. At dahil ayaw mong ayusin, ako nang gagawa ng paraan. At ito ang paraan ko. Magsalita ka. Hello? Alfred, ako to si Sammy. Sammy? Totoo ba yung sinasabi ng lalaking yun? Oo, Alfred. Kami na ni Austin. Kailan pa? Bakit hindi mo sinasabi sa akin? Pinagmukha mo akong tanga. Sorry, Alfred. Natakot lang ako. Sorry. Itinapon mo lahat ng pinagsamahan natin dahil sa mga pagkukulang ko? Naghanap ka na agad ng iba? Dapat kinakausap mo muna ako para magkaroon ako ng pagkakataong maayos to. Hindi ko sinasadyang mahulog ang loob ko kay Austin. Sorry. Ito ang dapat, Sammy. Huwag ka mag-alala. Ako mag-aalaga sa'yo. Lahat ibibigay ko para lang maging masaya ka sa akin. Pangako yan. DJ Jessel. Noong mga panahon yon ay nakaramdam ako ng guilt sa nagawa ko kay Alfred. Pero anong magagawa ko? Wala namang ibang laman ng puso at isipan ko kundi si Austin. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman ang paglalim ng pagmamahal ko sa kanya. Na para bang gagawin ko ang lahat para sa relasyon naming dalawa. Pero nandito pa rin sa akin ang takot na baka magkamali sa pinili kong desisyon. Paano kung magsisi din pala ako sa bandang huli? Paano kung inakala kong matagal ko nang hinihintay na pag-ibig ay ilusyon lang pala? Ang sungit kanina ni ate. Pati ako natapunan na ng galit. Wala naman akong ginagawa. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Nagiging dragon pag nagkakaroon? Ano? Mahirap kaya pag nagkakaroon kami. Sana nga one of these days tamaan din kayo ng menstruation para malaman nyo kung gaano kahirap. Alam mo, Sammy, one word. Ew! Oh, bakit ka natahimik? Anong araw na ngayon? January 15. Bakit? Hoy, ano bang nangyayari sa'yo? May problema ba? Di pa kasi ako dinadatnan. Baka naman di ka regular magkaroon. Ano ka ba naman? Regular menstruation ko. Kung nalaktawan man ako, 2 o 3 araw lang. Pero, nag-iisang linggo na hindi pa ako nagkakaroon. Austin, hindi kaya... Bumili tayo ng pregnancy test at sa bahay natin alamin. Okay? Sige. Anong resulta? Buntis ako, Austin. Anong gagawin natin? Uy, Austin, anong gagawin natin? Buntis ako. Hindi ko alam. Hindi mo alam? Anong ibig sabihin mo dyan na hindi mo alam? Hindi pa ako handang panagutan ka. Ano? Teka, bakit hindi mo alam? Sammy, may aaminin ako sa'yo. May pamilya na ako sa QC. At may 5 anak. Austin, kung ayaw mo akong panagutan, sabihin mo, hindi yung magsisinungaling ka pa. Totoo, may pamilya ako sa QC. Ito yung picture nila. Walang hiya ka? Lumayas ka dito. Tarantado ka. Akala ko ikaw na. Tapos may mga anak ka pala sa QC. Putang ina, Austin. Lumayas ka na dito ngayon na.
Sammy, please. Ikaw ang minahal ko at hindi siya. Ang kapal mo. Di mo mahal tapos may 5 kayong anak? Aksidente lang yun pag nalalasing ako. Sorry, Sammy. Please. Wala akong pake kung aksidente o ano. Lumayas ka na ngayon din. Layas! DJ Sindel, di ko alam ang gagawin ko nung sumunod na araw. Pero naisip ko na ako na lang mag-isa ang bubuhay sa anak ko. Si Austin ay laging pumupunta sa bahay ko pero hindi ako nagpapakita at simula noon naging maayos ang buhay ko. Nailabas ko ng malusog ang aking anak, siya ay babae at pinangalan ko ng Alexandria. Masaya ang buhay namin ng anak ko, si Alfred. Kaibigan ko na siya ngayon at may magiging asawa na din siya. Oo, aaminin ko. Ang dami kong pagsisisi na pinagdaanan at ayoko nang ulit itong madanasan. Ako po si Sammy at ito ang kwento ng aking buhay. Maraming salamat po. Ayan nga mga kapag-ibig. Napakinggan nyo na ang kwento ng pag-ibig ni Sammy. Tunay ngang napaka mapaglaro ng tadhana. Kung kaya't kinakailangan na pag-isipan muna natin ang mga bagay na ating ginagawa. Maraming salamat mga kapag-ibig. Paalam.